Samtang nagaplastar pa si Pastor Al, no, akong ginatamyaw, no, ang aton nga halangdon nga obispo, Most Reverend Patricio Buzon, no, sa aton nga parish priest diri sa Saint Teresa of Child Jesus, si Father Hubert Habiliana dito sa Granada Unit. Aton man ginatamyaw sila ni Father Sumagaysay sa may ang aton nga CFD spiritual advisor nga si Father Bong Gamala. Ako magaling ginatamyaw ang mga kaupod na po naton dira sa Catholic Faith Defenders sa Diocese sa Bacolod, headed by Brother Christian Paul Gaylan. Sa aton nga tigpalamati sila ni Brother Uy nga nagapamatigid sa aton nga programa, si Brother Uy. Duwa na sila ka Uy mong si Butch Uy kag si Brother ano. So sa pagsugod naton sa aton nga programa diri sa aton nga magsugod kita sa aton nga pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon nga Dios, samtang nagtipon kami para sa sini nga programa, nangayo kami sa imo nga paggiya kag presensya. Tabangi kami sa pagpaambit sa imo nga mensahe sa kamatuoran, gugma kag paglaom. Sa tanan nga nagapamati, bidisyon ni ang amon nga mga pulong kag pun-a ang amon nga kasing-kasing upod sa imo nga kaalam. Ini tanan amon ginapangayo kag ginapangamuyo upod sa kay Maria sa tanan mga santos kag mga angheles. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Kagkaupod mo natin sa buong si Pastor Al. Pastor Al, kamusta ka na? Hello, magandang umaga po at nang papasalamat tayo sa Lord sa opportunity na tayo ay muli nakabalik kasama si Bro JB Akma at kasama ko yung aking anak dito na babae na si Alana Grace. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. So, Tagalog si Pastor Al. So, I will try my best nga mag-communicate mo through Filipino. Testingan ta lang Sige lang. So, Pastor Al, kamusta ka namin isang topic na sa nanigad, no? Maganda yung topic natin last week. Pero sa ngayon, yung topic natin ngayon is about true church. Yes. Oo. Di ba, Pastor Al, sa panahon natin ngayon, it is our duty para makita natin o dapat nating malaman kung ano ba talaga ang totoong simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga yan kasi kung hindi natin malalaman yan, napakarami ng simbahan, sekta at denominasyon sa mundo. Correct. Kung di tayo nagkakamali bro, nasa 45,000 na yan worldwide. Correct. At hindi ho biro yan. Kaya mamaya malalaman natin yung ilang detalye patungkol ho dyan. At alam mo ba, Pastor Al, na maraming nag-claim no, na sila daw yung totoo. Gaya nga ng sabi mo, 45,000 of Christian denomination. Lahat sila na gumagamit ng Biblia. So, ang tanong sa 45,000 of Christian denomination, sino yung totoo? Lahat ba sila itinatag ni Kristo? Yun ang problema dyan kasi nga kung meron lang isang itinatag ang ating Panginoon Diyos, so yung mga susunod niyan, hindi na talaga legit. Kaya magandang malaman natin mga kaibigang Katoliko na nakikinig at naabot ng DYRL na ito, na maunawaan natin. Kami hoy ni Bro JB ay nagsasalita in particular po para sa lahat ng Katoliko. Correct. Kaya magandang maintindihan po natin itong paksa na ito. So baka mayroon ka gustong i-greet, Pastor Al? Siyempre gusto ko batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Hello ba? Magandang umaga. Andito tayo uli sa RL kasama si Bro JB Akma. At nagpapasalamat din ako sa aking parish priest na si Reverend Father Lou Antore Franca dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church at sa lahat ng makasama natin dyan. Nakaparian din si Father Nobles at si Father Egay at sa lahat ng mga opisyales at mga miyembro na nabanggit ang simbahan. Okay. So maraming salamat, Pastor Al. No? So yun nga, Pastor Al, dapat nating malaman bilang Katoliko kung ano ba talaga ang turo ng ating simbahan. Tama. Oo. So ang turo ng ating simbahan, Pastor Al, na yung Santa Iglesia, I will try to translate it in Filipino. Okay. Ano ba talaga ang turo ng ating simbahan? No, ang turo ng ating simbahan na si Kristo, no, sa sininga kalibutan, nagtukod lamang sa isa ka simbahan. Pastor Al. So, siya ay nagtayo ng isang simbahan upang ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pagtuturo, Correct. pamumuno at
pagpapabanal sa kanyang bayan. Upang makilala ang simbahan na ito na itinatag ni Kristo, may 4 itong palatandaan. May palatandaan pala ito, Pastor Al. Yes, yes. Ano ang mga palatandaan na ito? Una ay isa, or sa English is one, banal o holy, Correct. katoliko o Catholic, at apostoliko o Catholic. Upang ito ay makilala ng mga naghahanap ng tunay na simbahan, sa gitna ng mga samahang itinayo lamang ng tao, ang Santa Iglesia ang universal na instrumento ng kaligtasan at kinakailangan para sa kaligtasan ng tao. Ang tao ay kailangan nakaugnay sa simbahang ito. Ang sinumang nakaalam na ang simbahang Katoliko ang tunay na simbahan na itinatag ni Kristo, ngunit nakikiisa rito o ang mga hindi na nanatiling tapat dito ay hindi maliligtas. Amo na siya yun yung Pastor Al, no? Kapag alam mo yung Katoliko na ang totoong simbahan tapos hindi ka nakikinig, talagang hindi ka talaga maliligtas. No? Para sa mga kasapi ng simbahan, kinakailangan ang pananatili hanggang wakas, sapagkat kung hindi, magiging mas mabigat ang paghuhukom ng Diyos sa kanila dahil sa mas maraming biyayang kanilang tinatanggap. Yun nga, Pastor Al, no? Yun yung mahirap kapag alam mo na yung totoong simbahan tapos patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, mas mabigat yung mo dyan, yung hatol ng Diyos sa iyo, kasi nasa iyo na alam mo na yung lahat. Di ba, Pastor Al? Oo naman. Kaya importante sa atin na malaman lang ito, mga katuroan na ito, para alam natin kung anong ating isasagot doon sa mga anti-Catholics. Correct. So, ang tanong dito, Pastor Al, sapat na ba na ang isang samahan ay gumamit ng pangalan ni Kristo upang sabihin ito ay kay Kristo nga? Sa palagay mo, Pastor Al? Hindi sapat yan kasi marami nga gumagamit ng pangalan ng Panginoon Diyos. Hindi ibig sabihin may pangalan na galing sa Biblia, tama na ang kanilang pagkaunawa at itinuturo. Tama yan, Pastor Al, no? Kagaya nga ng Pastor Al, sa palagay mo, Pastor Al, ganito yung mangyayari. Kapag ba ang Coke, nilagyan ko ng tubig, dahil ang nakapangalan ay Coke, matatawag ko bang Coke yung laman? Hindi, kasi yun iba yung nandun sa loob Di ba? Oo. So, ibig sabihin, hindi basihan na masasabi mong toong tatag ni Kristo yan sa pamamagitan, sa pangalan lamang. No, hindi lahat nga kapag may nabasa kang Levi's, is original na Levi's yan. No? Iko-compare mo ba yung Levi's na nabili mo sa SM compare sa nabili mo sa sidewalk? No, parehong Levi's, pero masasabi mo bang original yan, Pastor Al? Hindi. Alam naman natin pag kung saan lang yan galing, medyo delikado yan. Diba? Pero kung doon yan galing sa legit na binibilahan, lalo na yung kilalang mall dyan sa downtown, medyo mataas ang presyo niyan kumpara doon sa Oh, yun nga. So, ito nga, kung titignan na, kung ating babasahin na Biblia, Pastor Al, si Kristo ay nag-warn na sa atin dito, kung ating babasahin ang Mateo 24, 4-5. Anong sabi niya dito, Pastor Al? Mag-ingat kayo at huwag kayong padaya sa sinuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo at marami silang maililigaw. So, grabe, Pastor Al, no? Kaya nga ngayon, marami tayong mababasa sa Biblia. Mayroong gumamit ng Church of Christ. No? Kung ating tingnan yung gumamit ng Church of Christ, napakarami nila, Pastor Al. Pero ang tanong, sino yung totoo sa kanila? Yun ang problema dyan. Kasi nga sa sobrang dami ng gumagamit at nag-aangkin na sila din ang tunay na simbahan, dapat bilang Katoliko, medyo tignan natin yan, sipatin natin yan. Ano ba sabi ng Biblia at turo ng simbahan? Correct. So yun, meron din gumamit ng nakabasa lang ng born again sa Biblia. Imagine, Biblia yung ginamit, ha? Nakabasa lang ng born again, in the seventh day daw, nag-rest ang Panginoon. No, si John the Baptist, mga saksi daw sila ng Panginoon, parang ganun ba? Pero lahat sila mababasa. Pero if you check the background, di ba, Pastor Al, pag nag-apply tayo ng trabaho, binabackground check tayo ng ating mga employee. Correct. So kung gusto nating malaman kung ano ang totoong simbahan, no, i-backcheck din natin, i-background check natin kung sino ang nagtatag, saan ito itinatag, at kung kailan ito itinatag, Pastor Al. Dahil nag-warn na si Kristo. Nag-warn na si Kristo sa atin, Pastor Al, na mag-ingat tayo. No, mag-ingat tayo sa dahil
maililigaw dahil marami ang magpapakilalang siya ay si Kristo. Pastor Al? Maski na si Google magsasabi, hindi magsisinungaling who founded the Catholic Church? Yun nga. Kayo na lang ho. Tignan nyo ang Google. Magsasabi ng totoo yan kung sino ba ang founder na simbahang Katolika. Baka sabihin naman nila, Pastor Al, hindi naman yan Biblia Pero tandaan natin mga kapatid, na sa Hope 8.8, sa The Way, The Living Bible, mismo sa Biblia mababasa natin na ang sabi sa atin, read the history books and see. Yun. So, kailangan nating basahin yung mga history. Yung standard na history, Pastor Al, Ayun. na hindi yung gawa-gawang history. Imagine, Pastor Al, kung ako ay isang Muslim, tapos paano mo ipoprove sa akin na yung simbahan na kinaaaniban mo ay totoong tatag ni Kristo? Babasahin mo ba ako ng Biblia? Hindi nga ako naniniwala sa Biblia Di ba, Pastor Al, pag ako ay Buddhist, paano mo ipoprove sa akin? No, hindi ako naniniwala sa Biblia. Kaya nga, Pastor Al, maraming Katoliko ang naaanib o mostly Catholics ang kanilang kinukuha kasi alam nila na ang Katoliko ay naniniwala sa Biblia. No? So, in order to prove that your church is the true church founded by our Lord Jesus Christ, kailangan nating magbasa ng history. So, ano ang simbahang itinatag ni Kristo? Walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. May binabanggit pa dyan, kapatid, sa Mateo 24:24 na sapagkat lilitaw ang mga huwad na Mesayas at huwad na propeta. Ano sabi? Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang kung maaari mailigaw maging ang mga hinirang ng Diyos. Maraming magpapanggap sa ating panahon. Marami na. ang magsasabi na kami ay totoo rin. Kaya lang mga kapatid, mga Katoliko, wag na tayong magpapaloko. Walang ibang simbahang itinatag ang ating Panginoon maliban sa Catholic Church. Correct. So meron nga kaya sabi ni Kristo dito, mag-ingat tayo. Meron kasi ako nakilala, pastor, na nagpakilalang siya daw yung appointed son of God. Siya daw yung apostle. So, grabe ito yung sinabi ni Kristo dito na mag-ingat tayo sa mga huwad na Misayas at propeta. At dito rin, Pastor Al, 'di ba, kung titingnan natin, lahat sila ay tumatawag din na Panginoon. Pero ano ba ang turo ni Jesus sa atin? Kung ating babasahin ang Biblia, diyan sa Mateo 7:21-23, ang sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan kami ay nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, at gumagawa ng maraming kababalaghan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga magagawa ng kasamaan. Grabe, Pastor Al, yung reflection ko dito is, hindi pala lahat niya gumagawa na parang magic, di ba? Yung iba, sabi nila, sinasapian doon sila ng Holy Spirit, ng God the Father, yung iba, nagpapalayas ng demonyo, pero hindi yun proof, no, para sabihin ikaw ay totoong alagad ni Kristo. No? Isa sa proof na matatawag ang alagad ni Kristo ay dapat nandun ka sa kanyang tunay na simbahan, dapat nakaanib ka sa tunay na simbahan na kanyang itinatag, Pastor Al. Gusto ko idagdag, kaibigan, na hindi porket nagsisimba ang isang Katoliko, madalas nagmimisa, papunta na sa kaharian ng Diyos. Correct. Kasi importante sa atin, mga kaibigang Katoliko, nasa state of grace tayo. Ano ho ibig sabihin yan? Lumalakad tayo ng maayos, may kabanalan. Naniniwala tayo sa turo ng simbahan. Tama. Ipinapamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Mabanggit ko lang, kapatid, binabanggit mo kasi, pastor. Mga kaibigan, ako po'y dating pastor ng Baptist for 30 plus years. Kaya maski na nga yung mga pari na kaibigan natin sa Diocese of Bacolod, ang address sa akin, pastor pa rin. Kasi ako po yung dating pastor na Katoliko na ngayon. Hindi naman ho masama na tawagin pa rin akong pastor, pero ipapaliwanag ko yan. Opo, dati po akong pastor, pero ngayon ay bumalik na sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Wow, praise God. No? Kaya saludo ako kasi, alam mo, Pastor Al, kahit alam ko na Katoliko ka na ngayon, pero mas para sa akin yung respect natin as a pastor hindi pa rin mawawala. Yun nga, Pastor Al, na yung
for 37 years, kung titingnan mo, hindi yan basta-bastang pastor eh. 37 years kang naging pastor, tapos pumunta ka lang sa Catholic, bumalik ka lang sa Catholic. Talagang napaka-amazing ang mga ganyang yung ginawa mo sa iyong conversion, pastor. Di ba? Sabi nga nila, nabayaran lang daw ako ng simbahan. Magkano daw offer sa akin? Ba't ako lumipat? Marami silang akusasyon. Sabi ko, puro fake news naman kayo. Hindi ho ito, hindi ako bunga ng debate. Hindi ako bunga ng hindi lang ako nakatulog ng maganda. Pagkagising ko, nag-decide kagad ako. Ito po ay 4 na taon na pag-aaral, pagre-research, pagtatanong, panahon ng pandemya, nang ako po'y magseryosong aralin ho ang 3 simbahan, ang Orthodox, ang Alliance, at ang Catholic Church. And I found out, ang simbahan ho pala na itinatag ng ating Panginoong Hesus ay ang Catholic Church. Yes, hindi na yan natin ma-i-deny, Pastor Al. So yun nga, Pastor Al, na kung ating titingnan, yung mga naku-convert sa ibang sekta is yung Katolikong hindi nagsisimba, no? Yung kung nagsisimba man yung KBL, sa kasal, sa bunyag o sa patay. No, yun sa binyag sa patay, yun ganda na sila ng araw nagsisimba, pero yung mga Protestant na naku-convert sa Catholic is mga bigatin eh. Kagaya mo, 37 years pastor. No, ni Pastor Noe, Scott Hahn, hindi yan mga basta-bastang pastor. Nag-aral talaga yan ng Biblia. So hindi mo masasabing yan. Hindi yan kumbaga walang hindi nag-aral, hindi, ganun eh. Mga bigatin yung mga nako-convert sa Iglesia Katolika. Siguro yun nga dahil sa pagre-research, nalaman nila kung ano ang katotohanan. So ating ipagpatuloy, Pastor Al, no, kahit noong panahon pa ng mga apostol, nagsimula nang lumitaw ang mga bulaang tagapagturo. Yun nga, sabi niya sa 2 Corinto 11:13, sila ay mga bulaang apostol, mga mandaraya na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Grabe, Pastor Al, no? Kahit sa panahon pala ng mga apostol, is marami nang nagpapanggap na sila daw ay apostol din. Sa panahon natin, marami na rin. Mga apostol daw sila. Kung nakita natin sa Facebook, parang hinihipan lang, natutumba ka agad. May ganon. May ganon. Tapos yung claim nila sa kanila, sila daw yung mga apostol na pinadala ni Kristo. Pero if you background check kung saan sila nanggaling, walang connection eh. Doon nagkakatalo. Yung sa sila nag-originate. Ano ang kwento ng grupo nila? Yun ang importante. Ang kasi, Pastor, kung ating titingnan, paano ka ba isinugo ng ating Panginoon? Unlike sa Catholic, kung if you trace back its roots, talaga matitrace mo from 267 Pope up to Saint Peter. Ang tanong dyan, paano sila isinugo? Nagpakita ba sa kanila? Yung iba nga, nagkulong lang sa kwarto, paglabas niya, isinugo na raw. Yun nga. Medyo may problema ako ng konti dyan. Ano ba? Nag-text ba yung Panginoon sa kanila? Sumulat ba sila? Okay, so sinusulatan kita na ikaw na ngayon yung connected sa aking simbahan. Ganun ba yung Panginoon? Yun ang problema natin wala dyan. Kahit text, kahit chat, siguro wala. O maski nagpakita na lang yung Panginoon sana sa kanila. Wala Walang koneksyon. Kaya napakahirap sa panahon natin, mga kaibigang Katoliko nakikinig sa DYRL. Yung sinasabi namin ni Bro JB Akma, pakinggan ho ninyo, kami ho ay nagsusumamo. Na pakinggan, alamin, aralin ho para hindi kayo mapunta sa mga hidwang pananampalataya. Tama po. So, ano ba yung turo sa atin ng ating simbahan, Pastor Al? No? 'Di ba mostly ang lahat ng mga Kristiyano ay galing sa iisang simbahan noon. Hindi na natin maidideny yan Nagaling lahat sila sa Katoliko. At nag-start yung Protestantism sa pamamagitan ni Martin Luther. So, sila yung lumabas sa totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, ano ba ang turo or ang warning ni Apostol Juan? Atin dyan mababasa sa unang Juan 2:19. Ano ang sabi niya dito? Sa mga lumabas sa totoong iglesyang itinatag ni Kristo, hindi talaga sila kabilang sa atin. Kung sila'y tunay na atin, nanatili sana sila sa atin. Ngunit, umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi natin kasamahan. Grabe, Pastor Al, Ito yung sinabi ni San Juan. Kung totoong sa atin si Martin Luther,
Sana hindi siya lumabas sa atin. Sana nanatili sa, pero lumabas siya, ibig sabihin, hindi natin kasamahan yung mga taong lumabas sa tunay na iglesia. Kaya importante na pagka tayo na andito na sa tama, wag na ho tayo magpasyang lumabas pa kasi mapapahamak ang ating kaluluwa sa dulo. Tama. So, Pastor Al? May binabanggit pa ho dyan sa aklat ng Judas, pangkat 1:18 hanggang 19. Ang sabi ho dyan, mga kaibigan, sa mga huling panahon ay lilitaw ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang masasamang pita. Sila'y mga tagapagpasimula ng pagkakabahagi. Itong division na ito, kapatid na JB, nangyayari talaga ito. Tama. Kaya mag-iingat po tayo. Maraming grupo ngayon. Ang kanilang, yung aking series nga na yung mga ginagawa ng mga evangelical churches at mga protestante na modus, no? Kung narinig mo na yung aking series na modus 1 to 7 yan, isa sa mga modus nila una, friendship kapatid. Kakaibiganin muna ang Katoliko. Magtataka ka, bakit Katoliko kinakaibigan? Ba't hindi nila kaibiganin yung hindi Katoliko? Tignan natin kung meron silang mapapala. Kinakaibigan nilang Katoliko, simple lang. Mababait ang Katoliko. Mababait. On the other hand, hindi kasi tayo masyado nagbabasa ng Biblia Kaya talagang madaling maakay ang mga Katoliko sa isang banda. Pero kaibigan, friendship. Pagka nahulog na loob mo bilang Katoliko sa mga Protestante, doon na. Naalala ko, bro, JB, madagdag ko lang. Noong kayo nagsalita sa Granada, may isang grupo doon, may isang maliit na simbahan doon na sabi ko, Iha, pag ako nagba-Bible study, ako'y pastor pa, ang siste ko kasi, kapatid, tatay ang inuuna ko i-Bible study. Bakit naman tatay? Kasi kapag kang tatay, nakumbinsi mo ang tatay sa aral ng Biblia, madali na yung asawang babae at mga anak. Yung mga nakikinig dyan ng mga Protestante. Tama ba sinasabi ko rito? Yung sinasabi ko rito, palagay ko. Nasabi ko ron bigyan mo ko ng 3 buwan lang, babautismuhan ko yan pagkatapos ng 3 buwan ng Bible study. Wala namang alam yun Katoliko yun. Hindi nagbababasa ng Biblia yan. Sisiraan ko yung simbahan nila. May magagawa pa ba yung tatay na hindi naman alam ang turo ng simbahan? Kaya nga ang bilis ng pagdami ng Protestante at Evangelical sa panahon natin dahil sa sistema na yon. Iba-Bible study ng konti, ipapain ang salita ng Diyos, ipapain ang Biblia, kakaibiganin, gagawa ng mabuti kunyari, pero ang dulo, sasanib ka sa simbahan namin at iiwan mo yung simbahang Katoliko. Yes, totoo yan, Pastor Al. No? Alam mo ba, Pastor Al, na kahit ako dati rin akong Baptist, no? Kung narinig mo na, syempre, estudyante ako, Pastor Al. Oo. On that time, na estudyante pa ako, ito yung ginawa sa amin ng pastor namin. Una is sharing lang through faith alone. Okay. After that, wala daw silang relihiyon na kinakaaniban. Yun yung sinasabi nila sa amin. Lahat daw welcome sa kanila. Okay. Pagkatapos, nung nandun na kami sa simbahan, sa kanilang worship place, Oo. grabe, Pastor Al, iba yung experience ko doon. May snacks. No, Okay. after ng worship, merong lunch. Okay. Lahat ng mga miyembro, lahat kami ay nagsabay-sabay nagla-lunch. Okay. Tinanong ko yung pastor namin, Pastor, ang ganda dito, no? Oo. No, after ng worship, prayer and worship, merong lunch. Sabi sa akin ni pastor, ganito kasaya sa amin kasi Ayun. hindi daw kagaya ng Katoliko na peace be with you nga, pero after ng misa, hindi kayo magkakilala Totoo naman, wala namang merienda sa simbahan natin. Totoo naman yan, wala namang ganon. At sa kanila meron. Sa kanila meron. Yun nga, pastor, tapos, kung aanuhin mo, syempre, estudyante ako. Oo. No, gipit din ako sa pera kasi malayo yung lugar, yung taga-hinubaan ako at doon lang ako nag-aral sa ibang bayan. Yun. Gipit ako sa pera. So, in short, advantage para sa akin na malilibre yung lunch ko. Ayun. Tapos, in every day, pag pumunta ako doon sa aming prayer meeting is may mga snacks. So, busog talaga ako. Makakasave ako sa pera at hindi ako magugutom. Pero one time, nung may namit akong CFD, ang gusto ko sana, Pastor Alice, akayatin din siya doon sa aming samahan. Okay. Pero I was shocked
Kasi iba yung nangyari. Ano sabi no si FD? Oh, sabi niya ang sabi ng CFD, una nag-usap pa kami. Nag-usap kami, imagine, until 3 AM na pag-uusap. Ganon? Every day, yes. Okay. No, hindi ako kinonvince na bumalik sa Catholic. O sinagot niya lang yung lahat ng mga katanungan ko. Ayun. At ang sabi niya sa akin is, but nagbabasa kami ng Bible sa sa Baptist, pero bakit hindi to tinuro ni Pastor? Okay. O yun nga, una yung sa faith alone, hindi sa akin binasa ni Pastor yung James chapter 2 verse 17 to 18. Oo. O yung binasa lang yung lahat ng mga verses na ginagamit sa faith alone. Okay. Ikalawa is yung images. Ito yung sabi ni Pastor una, nung bago pa ako, walang religion dito. Oo. Pero habang nandun ako, Pastor, is Oo. unti-unti na akong kinakatikais na mali daw yung larawan, yung Diyos, ganon. Pero Ibig hindi, sabihin, binibitag ka ng dahan-dahan? Oo, dahan-dahan. Okay. Oo. So yung pagsasign, syempre kahit nandun ako, nagsasign of the cross ako, Oo. pero one time sinasabihan na ako na yung sign of the cross daw isa demonyo, ganon. So parang, syempre na-shock ka, yung sign of the cross pala sa demonyo, so hindi ka na rin magsa-sign of the cross. Oo. Pero, nung na-meet ko yung isang CFD, doon ko nalaman na hindi pala lahat ng mga verses sa Bible is binabasa ni Pastor. Siyempre, iiwasan nila yung kokontra sa paniniwala. Ikaw naman, no? Oo. At yung one question na nagduda na ako, Pastor, na I think yung na sa aking mind ba, yung challenge na sinabi sa akin nung kaibigan ko na si FD. Sabi niya sa akin is, try to ask your pastor, what is the pillar and the foundation of truth? Ayan, yung nasa 1 Timothy 3:15 ba yan, 3:15, kapatid? oo. The church or the Bible? Ano yan? Bible yan. Dati Oo, yung oo. aming sinasabi dyan, paliwanag. Tumutukoy yung 13:15 na yan, ng unang Timoteo sa Biblia. Oo. Oh, yan nga, Pastor. So sabi niya sa akin, try to ask your pastor that verse. Sabihin mo, wag mo munang basahin. Tanungin mo lang siya, what is the pillar in the foundation of truth? The church or the Bible? No? Sabi sa akin ng kaibigan, I'm sure yung isasagot niya dyan is Bible. So yun nga, pumunta ako doon, Pastor Al. Oo. Tinanong ko talaga yung pastor ko, Pastor. Tanong ko lang, Pastor, what is the pillar in the foundation of truth? The church or the Bible? Ano sagot? Bible. Bible. So doon na ako na-shock. Sabi ko sa Pastor, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15 is church. Ayun na, yan, yung sabi niya sa akin is yung church daw is mga tao, pero on that question is mali na yung sagot. Bro, linawin lang natin sa mga nakikinig natin, ng mga kaibigang Katoliko sa naabutan DYRL. Hindi tayo kontra sa pananampalataya. Hindi natin sinasabing mali ang pananampalataya. Hindi rin natin sinasabing mali ang Biblia. Correct. Ang sinasabi natin dito, kulang. Read my lips, kulang. Correct. Hindi tatayo ang pananampalataya sa kanyang sarili. Hindi tatayo ang Biblia sa kanyang sarili lang. That's why meron tayong, aside from sacred scriptures, kapatid na JB Akma, meron tayong sacred tradition at meron tayong magisterium. Correct. No? So doon ko na unti-unting na din, Pastor Al, yung ganong senaryo, doon ko nalaman na dapat pala talaga akong mag-research. Ayun, nag-research ako. Pag-research ko, wala na. Yung ibang tatag ng Panginoon, yung ibang tatag is tatag na ng tao. Kahit yung mga Baptist born again, tatag talaga ng tao kung sinong pastor. Doon ko rin nalaman na meron palang dalawang alibay kapag hindi napatunayan na yung simbahan mo is hindi tatag ni Kristo. Anong alibay yun, kapatid? Una, dahil hindi mo mapapatunayan na yung simbahan mo hindi tatag ni Kristo, isasabihin nila ni walang relihiyon na makakapagligtas. Yun ang palusot. Palusot. Okay, Palusot o alibay nila. Walang relihiyon na makakapagligtas dahil si Kristo daw hindi naman nagtatag ng simbahan. Yung itinatag niya daw yung relationship. Parang ganun. Oo. Itinatag niya ang relasyon? Oo, relasyon lang. Eto, bro JB, no? Ako walang problema sana sa mga nagba-Bible study sa mga Katoliko. Provided, sabihin nyo kagad intensyon nyo. Walang magsasabing ganyan Bibisita yan sa bahay nyo, may dalang bigas. Bibisitahin kayo, ipagdadasal kayo. Pero sa dulo niyan, hindi nila sasabihin, oy, ginagawa namin to Katoliko.
bumibisita kami sa inyo. Kayo pala'y naputukan pala kayo dyan ng Kanlaon, ano? Oo. Pupunta kami dyan. Pero ano dulo nito? Iba Bible study? Ano dulo nito? Merong bautismong magaganap, Brother JB. Ano ang dulo nito? Sisiraan na simbahang Katoliko at Correct. lilipat sa kanila. Ngayon, sinasabi ko nga, kung magandang intensyon ng mga Protestante at mga Evangelical at ng mga sekta na nagba-Bible study, prangkahin yung Katoliko. Sabihin nyo, tutulong kami sa inyo. Gagawa kami ng good works, pero walang usapang lilipat kayo ng simbahan. Pero kapatid, sa aking karanasan, walang nagsasabi niyan. Wala. Upfront. Maski na ako, nagka-campus ministry din ako eh. Oo. Hindi namin sinasabi yan, Brad JB, na hindi ka aalis sa simbahan mong Katoliko, Mm. Hindi. Sa proseso niya, sisiraan mong Katoliko eh. Kasi nga, hindi naman siya nagbabasa. Maniniwala yan sa'yo, gagawan mo ng mabuti yan. Siyempre, Pilipino tayo. Yung utang na loob, kapatid, mahirap bayaran yan. Maski na ano pang gawin mo. Correct. Natulungan ka na, inisponsoran yung anak mo hanggang kolehiyo. Hindi ka pa ba dadalo sa gawain? Mm. Tanong, meron bang Katoliko na nagpapaaral elementary hanggang kolehiyo, libre lahat? Ako may alam na denominasyon na libre lahat. Mm. Kaya lang may kondisyon. Dalo ka sa Bible study. Mababautismuhan kayo. Magiging miyembro kayo ng simbahan. Okay lang sana kung tutulong pero walang usapang paglipat ng simbahan. Walang ganun, Pastor Al, no? Wala talaga ganun. So, yun nga, Pastor Al, nung nangyari na yon, at unti-unti, tama yung sinabi mo, unti-unti talaga akong kinakatikais o tinuturuan na mali talaga yung mga turo ng Catholic. Mhm. Ganun yung nangyari sa akin. Pero, I thank God dahil may namit akong CFD at nag-research talaga ako, no? Kung ano yung totoong simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At yung pangalawang palusot, Pastor Al, alam mo ba, na dahil hindi nila mapapatunayan na yung iglesyang yung iglesyang kinaaniban nila is tatag ni Kristo, yung ikalawang palusot is, yung unang simbahan daw nawala at sila daw yung nagpatuloy. Paano mawawala ang itinatag ng Panginoon? Ito, hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin na grupo na ito eh. Paano mawawala? Gusto nilang isiksik yung kanilang simbahan na kailan lang naman niya sumulpot at ipinahirehistro pa sa SEC yan. Oh, yun Yun ang mabigat dyan eh. Kung tunay yan, bakit kailangan nyo iparehistro sa SEC yan, mga kaibigan? Yung simbahang Katoliko, never in the history na ito po ay ipinarehistro sa SEC. Yes. Hindi kailangan, kapatid, iparehistro. Pero ang karamihan sa Pilipinas, para hindi ka nga naman bugos, parehistro mo sa SEC. At kadalasan dyan, kung sino nagparehistro, yun yung founder. Yun nga, Pastor, yun yung mga palusot nila, no? So, hindi talaga mawawala. O kung sa Ilonggo pa, Hiligay, no? Nahanaw. 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 Hindi mawawala yung iglesyang tatag ni Kristo kasi nag-promise siya doon, eh. Sa Mateo 16:18, sabi niya na kahit ang kamatayan ng Hades, hindi makakadaig nito. Correct. O tapos sasabihin mo lang na wala. Hindi yun. Tapos sasabihin nyo lang, kayo yung nagpatuloy. Maraming nagsabi niyan, Pastor Al. Maraming nagsabi na kami yung tunay na nagpatuloy ng turo ng Panginoong Hesukristo. Pero wala eh. If you i-background check nyo yung simbahan nila, yung sekta, wala itatag ng tao. Kaya Wala talaga. napaka ganda po, mga kaibigang Katoliko, na makinig ho kayong patuloy sa pinag-uusapan po natin. Kasi malaki po ang tulong nito, hindi ho ako nagbibiro. Kasi yung patunayan mo na yung simbahan mo totoo, very challenging yan sa isang banda. Correct. Kaya nga nandito ang mga CFD, ang Catholic Faith Defenders, para alalayan ho kayo. Ituro sa inyo aral na simbahan. O ngayon, anong gagawin nyo kung matatanggap nyo aral na simbahan? Seryosohin nyo. Hindi po pwede rito na nakinig ka lang, pinadaan mo sa kaliwang tenga mo. Hindi po pwede. Siseryosohin mo, katulad na binabanggit ni Bro JB, patuloy na nagre-research. Correct. So, gaya ng sabi natin kanina, Pastor Al, hindi basihan na pagkat may pangalan na nakasulat sa Biblia, totoong iglesia na yon. Kasi alam mo ba, Pastor Al, meron din ngayon gumagamit ng Catholic Apostolic Church. Pero hindi basihan na porket ginamit nila para yung pangalan ng Catholic Apostolic, ipareho ng simbahan niya, magkaiba yon, no? Kaya yung basihan
na yung simbahang itinatag ni Kristo, si Kristo mismo ang nagtatag. Mhm. So ang tanong, Pastor Al, paano natin makikilala ang tunay na simbahan? Magandang tanong yan. Sagot natin dyan may dalawang paraan upang makilala ang tunay na simbahan. Una, si Kristo mismo ang nagtatag nito. Correct. Ito yung- Pangalawa, may mga palatandaan ito. So, kung ating ipagpatuloy, Pastor Al, ang pagtatag ng simbahan ay hinula na ng mga propeta. No? Kung ating babasahin ang Daniel 2:44, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Ayun, hindi mawawasak, Hindi kapatid, ang mawawasak. sinasabi. So mali na yung sinabi ng mga kaibigan natin na nawala na yung simbahan tapos sila yung nagpatuloy. Hindi pwedeng mawala, kapatid. Yan nga yung hindi ko maintindihan sa kanila. Bakit nila pinipilit na ang simbahan na itinatag ng Panginoon Diyos ay nawala? Wala naman tayong pwedeng sino bang anong grupo ba ang pwedeng matrace nila yung pinagmulan? Katoliko lang yung sa mga simbahan ngayon, pagka namatay ang founder, nagkakagulo na. Nasasara na yung simbahan kasi nga nakaristo sa SEC. Pinag-aagawan ng mga properties. Now, gusto natin liwanagin, mga kaibigang Katoliko, hindi ho natin dinideny na ang simbahang Katolika may mga problema, iskandalong nangyari ng matagal ng panahon. Pero, sa kabila ng mga iskandalong nangyari at mga problema, pinasukan na-infiltrate na nga tayo, simbahang Katoliko ng mga kasamahan na hindi naman talaga totoo motibo. Pero, sa kabila nito, hindi pumapayag si Jesus bilang founder natin, bagamat infiltrated na simbahang Katoliko worldwide, na ang maglilig dyan ay hindi talaga yung pinili ng ating Panginoon Diyos. Nagpapatuloy ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesus. Tama, Pastor Al, no? Dahil lalabas na sinungaling ang ating Panginoon pag natalo yung simbahang itinatag niya, di ba? Hindi pwede matalo, kapatid. So sa palagay mo, Pastor, di ba sabi dito sa Daniel 2:44 is magtatayo siya ng kahariang hindi kailanman mawawasak. So, ang tanong dito, Pastor Al, naganap ba ito nung dumating si Kristo? Nangyari na ba ito? Oo sabi sa Mateo 16:18, sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay, itatayo ko ang alin? Ang aking simbahan at hindi ito magagapi ng Hades. Grabe, no? So sabi dito, hindi ito magagapi ng Hades. Hindi matatalo. So, yung alibay, yung palusot nila is talagang wala. X yun. Hindi yun magsisilbi. Sabi natin, hindi pwede. Oo. So, pero yung palusot nila dito, Brad, yung ng ibang sekta, dito sa Mateo 16:18, Oo. yung itinatag doon ni Kristo dito is simbahan, which mean mga katauhan daw, yung mga tao, hindi daw yung building. Di ba? Pero yung totoo naman na yung itinatag ni Kristo dito is hindi building. Oo. Yung itinatag ni Kristo dito is mga tao, grupo ng mga tao. Correct. No? Kung sa ibang version is assemblies, congregation. Correct. Ngayon ang tanong, actually yung building totoo yan, mawawasak yan. Pero Oo. yung simbahan hindi yan mawawasak. Ang tanong, anong grupo ng simbahan o anong grupo ng mga Kristiyano ang itinatag ni Kristo? Yun yung simbahan, Pastor Al. Correct. So mula rito, Pastor Al, mauunawaan natin kung na ang tunay na simbahan ay itinatag mismo ni Kristo. Itinatag niya ito kay Pedro at sa kanya mga kahalili bilang nakikitang pinuno. At pangatlo, ang simbahang ito ay nagpapatuloy at hindi mawawala. At sabi pa dyan na simbahang Katoliko lamang ang tumutupad sa tatlong katangingang ito. Madali itong patunayan sa tunay na simbahan. Ang simbahang Katoliko ay itinatag ni Kristo, mga kapatid. At ito ho ay pinatutunayan ng mga sangguniang kasaysayan na hindi mapapasinungalingan. Katulad doon sa Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Simbahang Katoliko, ang pangkalahatang katawagang ginagamit upang ilarawan ang organisasyong itinatag ni Kristo at isinugo ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Ito ang samahan ng mga mananampalataya, nagkakaisa sa ilalim ng obispo ng Roma, kaya tinatawag din itong simbahang Katoliko Romano. Sa International Encyclopedia pa, Volume 15, page 520, ang simbahang Katoliko ay may dalawang kalikasan. Una,
ito ay makatao. Pangalawa, ito ay makadiyos. Tulad ni Kristo na siyang nagtatag nito. Yun nga, Pastor Al, no? Kung ating titingnan, lahat ng sinasabi natin is hindi haka lang. May facts, may factual evidence. Hindi yung sasabihin wala na, Brad, akin yung bahay na yan. Saan yung titulo mo na nagpapatunay na sa iyo yung bahay na yan? Dapat may ebidensya. May ebidensya ka, factual evidence. No, hindi yung pwedeng sabihin, i-claim mo yung isang bagay na wala kang factual evidence. Kahit dito sa atin, sa sanlibutan, is kailangan talaga may factual evidence. At hindi yan basta-basta ang factual evidence, Pastor Al. Imagine yung nagbabasa dyan, hindi lang mga Katoliko, hindi lang Protestante. Yung nagbabasa dyan, Muslim, Buddhism, Hindu, at lahat sila ay naniniwala na yung Iglesia Katolika Apostolika Romana ay itinatag talaga ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya napaka-importante sa atin bilang mga Katoliko, patuloy ho tayong mag-aral, magbasa, mag-research kasi nga ho, malaki ho ang tulong yan para sa atin. So meron pa tayong mga ebidensya, Pastor Al, na nagpapatunay na yung iglesyang itinatag ni Kristo is Iglesia Katolika? Sa World Almanac dito, page 298, si Pedro ng Bethsaida sa Galilea, prinsipe ng mga apostol, ang unang Santo Papa. Nanirahan siya sa Antioquia at pagkatapos ay sa Roma ng 25 taon kung saan siya pinatay bilang martir noong taong 64 o 67 AD. Ang sabi pa sa Information Almanac, edition 1968, page 296, napatunayan na si San Pedro ang unang papa. Ang sabi diyan, napatunayan ng simbahang Katoliko at una sa lahat ng mga Santo Papa. So, grabe, Pastor Al, no? Hindi basta-basta yung mga ebidensya na ginagamit mo. Information Almanac, Greuler's Encyclopedia, World Almanac in the Books of Facts, International Encyclopedia. Ang tanong dyan, Pastor Al, pag mali itong mga encyclopedia ito, pwede nilang kasuhan yung mga nito, yung mga author, yung mga writer. Kasi sasabit sila dyan dahil nagbibigay sila ng mali impormasyon. Correct. Pwede nilang sabihin, okay, mali yan. Kami yung simbahang itinatag ni Kristo. No? Pwede nilang kasuhan, magkakapera pa sila. Kasi mali yung sinasabi nila. Yan yung standard eh. So kung ating ipagpatuloy, Pastor Al, ating tandaan na ang simbahang Katoliko ay may tuloy-tuloy at hindi napuputol na kasaysayan na maaari nating subaybayan mula pa sa panahon ng mga apostol at ito ay pinatutunayan ng mga kinikilalang sanggunian. No? Sa Encyclopedia Britannica, Micro Volume 8, page 664, ating mababasa dito na isang hindi mapasusubali ang katotohanan na ang tanging simbahang makasusubaybay ng kanyang kasaysayan hanggang sa panahon ng mga apostol ay ang simbahang Katoliko. Grabe, Pastor Al, no? At ating ipagpatuloy, maging ang ibang pananampalatayang hindi Katoliko ay napipilitang umamin, no? Di ba? Basahin natin yung Pasugo Magazine sa Hulyo-Agosto 1988, page 6. Sa Pasugo, ito pastor, hindi ito Catholic na na libro ha. Baka sabihin nila bias, libro ito o magazine ito ng ibang sekta. No, sa Pasugo Magazine, ating mababasa dito na maging ang kasaysayan ng daigdig ay nagpapakita ng tuwirang kaugnayan ng panahon sa pagigitan ng simbahang Katoliko at ng mga apostol. At ito'y humahantong sa konklusyon na ang simbahang Katoliko ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo. Sabi yan ha ng Protestanteng magazine. Hindi yan sabi ng Katoliko lamang. Pasaraan, di ba? Mga kaibigan, medyo kinakapos daw tayo ng oras sa mga oras na ito. Itutuloy ho natin to sa mga susunod na ating pagpuprograma. Pero gusto ko lang banggitin na mabilis mga kaibigang Katoliko, yung sinasabi namin ni Bro JB Akma rito ay lubhang napakahalaga. Mga kapatid, ini-encourage ho namin kayo, magbasa ho kayo ng salita ng Diyos. Mag-research po kayo. Kung magtatanong ho kayo patungkol sa pananampalataya natin, huwag kayong magtanong sa ibang sekta. Correct. Kasi wala sa kanila ang sagot. Ang sagot ay nasa atin. Tanungin nyo ang mga pare, tanungin nyo kaming mga Catholic Faith Defenders at sasabihin namin sa inyo ang sagot. Gusto ko lang magpasalamat kay Arwin Bro. Salamat sa iyong tulong sa amin dito ni Bro JB Akma. Salamat at sana ay bigyan ka ng Lord ng patuloy na kalakasan para magawa mo yung iyong
responsibilidad. God bless, Arwin. Maraming salamat din, bro, Brother Arwin, no, kahit umaga yung program natin, talagang pumunta siya dito para lang makasama natin sa pag-assist sa atin, Pastor Al. Oo, salamat. Maraming salamat. So, wala na tayong oras at may tanong na lang ako, Pastor Al. Sige, Ano sige. yung aral na natutunan mo sa ating topic ngayon? Ako, simple lang. Bakit ko pahirapan ng sarili ko na maghanap sa iba ng tunay kung meron naman? Correct. At napatunayan natin, walang ibang simbahang itinatag ang ating Panginoon maliban sa simbahang Roman Catholic Church. Correct. So, maraming salamat, Pastor Al, no, sa aral na natutunan natin ngayon. So, by the way, aking nga pala binabati yung parish priest namin doon sa Hinubaan, si Father Giver Alipuon, si Father Dave Tripulca, si Father Jude, yung sa Binalbagan, Pastor Al, yung magaling din na apologist. Oo. Father Jude sa Binalbagan, tapos yung mentor ko na si Father Richard Lachica. Maraming salamat. At sa next na episode, ating tatalakayin kung ano yung 4 na marka ng totoong simbahang itinatag ni Kristo. Pastor Al? Mga kaibigan, papaalam na ho kami sa ngalan po ni Doc Ray Antila at sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders. Happy birthday nga pala ha sa mga nagbe-birthday ngayon. Naku, andito lang kami. Pakibigay lang kay Arwin kung ano man yung bibigay niya. Okay. So maraming salamat, no, sa aton nga programa, ang Pagtuong Katoliko. Nagdadala sa inyo sang Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod diri sa DYRL GIS 35 Bacolod. Madamo gid nga salamat. Bye-bye! Bye-bye.